Rated Corina. Alam mo lang bala ha. Wait lang. Lug 7 ka. This is our territory. Station lang ng mga... Umaga pa kasi 5:30 pa. We are united. Inaagan mo ng kondyo sa ating konti baka daw. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo Nais sa TV pa tulog ko naman. kapamilya. So, Nay, wala namang isip ko na yun. Puro news lang po para hindi mainay. Ganyan. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito Maga pa naman eh. TV 4:30 naman tayo. Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive Okay lang yun, 15 kasi anyos maaga pa naman. arestado sa pampapato ng basag na bote Ayun. sa fuel pump attendant sa Maynila. Boss, iba na yung balita na. Pinatilyo, sakit umano ng ulo sa lugar. Dalawang grupo ng mga kabataan Fuel, no? nagrambulan sa gasolinahan sa Nueva Ecija. Layo. Tatlong bata nalunod sa Laguna Lake. Trahedya, isinisi sa hinukay na bahagi ng lawa. Ilang grupo ng alampag laban sa korupsyon nanawagan ding huwag maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Celebrities nakibahagi sa kaliwat-kanan Pride Celebration at batang lubos ang pasasalamat sa natanggap na sorpresang fight inagiliwan ng netizens. Kapamilya, Maaga sa pa kasi poll Betel sa Second, video 5:30. ang pamamato ng 15 anyos Okay lang na po yun. binatilyo ng basag na bote sa isang Yun. gasoline attendant So, fuel sa yung Manila. basag. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng menor de edad kung mapatutunayang ilang ulit nang nasangkot sa gulo ang binatilyo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat. Mula sa loob ng jeep, kitang bumaba ang 15 anyos na binatilyong ito sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng hapon. Nagkainitan kasi ang binatilyo at ang gasoline attendant matapos siyang paalisin sa lugar. Hoy, records nila Sa isang nag-rumble audio ng video, na binateo na nabato sa basag bote sa gasolina niya. ang gasoline attendant. Hanggang sa tuluyan niyang batuhin ng basag na bote ang gasoline attendant, sabay sabit sa napadaang jeep. Bataan, di natatakot, no? Diretso. Sugatan ang gasoline boy sa kanang braso matapos Hala. tamaan ng basag na bote. Hala. Kasi po, nakaban po dito sa amin yun dahil binabalangura po niya yung CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep, pinanakawan po. Ayon sa ilang motorista na nakakita sa insidente, naging bayolente talaga ang binatilyo. Pinag-dirty finger ng bata yung supervisor. Sumakay siya sa Supervisor. jeep. Bayan. Dirty finger niya pa rin. Tapos sabi ng bata, pumutokan kita, hintay mo ako dyan. Tapos bumaba. Tapos may kinuha siyang parang basag na bote dito, yung ulo. Tinamahan si kuya. Kahapit-hapit sa mga gugyan. Ang video. Mataba, maalat na. Inayaan ko lang na eh. Baka umaya, ali pa na. Kami pa ali eh. Sabado ng umaga nang isuko sa otoridad ng ina ang kanyang 15 anyos na anak. Pero sa halip na humingi ng dispensa sa nagawa, nagbanta pa ang binatilyo. Kinausap din ito sa barangay at yung ating complainant o yung ating biktima rito na rather ay pump attendant ay hindi na magtutuloy ng reklamo. Pinuntahan ng ABS-CBN News ang gasolinahan pero hindi umanong pumasok ang nasugatang attendant. Pero ayon sa mga katrabaho, sakit na talaga ng ulo nila. La. Kurang binatilyo.
Dinan na kasi ng manis na dito. Sira sir. ulo kasi. Pinapalaura yung CR. Tapos may tendency po kasing kunin niya yung ibang gamit dito sa station. Yung CR, tinakalat po yung basura. Tapos yung bowl po, nilalagyan po ng kung ano-ano para bumara. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng minor de edad. Yan, nahuli na siya. Meron tayong tinatawag na responsible parenting in the City of Manila kung saan nga yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Nakahalintulad nito, depende yun sa edad, yung sa ika-4 na paglabag, ang mananagot na dito yung magulang o yung guardian ng bata. Na i-turn over na sa Manila Reception and Action Center ang minor de edad na sasailalim sa rehabilitasyon. Jesse Cruza, ABS-CBN News. Tatlong bata naman ang magkakasamang nalunod sa Santa Rosa City, Laguna. Sinisisi ng mga kaanak ng biktima ang disgrasya sa iniwang malalalim na hukay sa lawa para maalis ang barge. Nagpapatrol, Dennis Gato. Yun. Naglulupasay si Rapunzel matapos malamang kabilang sa tatlong nalunod ang kanyang bunsong anak at apo sa lawa sa barangay Sinalahan noong Huwebes ng hapon. Abala siya noon sa paglalaba at inakalang naglalaro lamang ang mga bata. Pero nagtaka siya nang mawala ang Namatay ingay sila sa na, ito. ano, nalunod nila. Oh. Kasalubog niya ang isa pa niyang apo. Bitbit niya yung dalawang tsinelas. Tsinelas ng bunso ko, tsinelas ng apo ko. Igisang kamay niyang kapit na iyak. Sabi ko, na, nasa ka mga mayari ng tsinelas? Bakit dala-dala mo na yan? Tapos nasan sila? Apat kayo Bakit ikaw na lang yung umuwi? Naiyak po yan, sabi niya. Pagtingin ko nga po sa likod, wala na silang lahat. Lumipas ang halos isang oras bago natagpuan sa ilalim ng lawa ang mga biktima. Kabilang ang anak ni Rapunzel na si MM na 12 anyos, apong si Vince na 6 na taong gulang, at isa pang kalaro na si Terry, 3 taong gulang. Hindi ko patanggap. Hindi ko kaya. Sila yung buhay ko Nagtungo umano sa lawa ang mga bata para maligo at kumuha ng shells. Isinisi naman ng mga magulang ng mga bata ang insidente ng lunod sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge. Hindi ko talaga namin kaya. Wala naman pong maa-aksidente Iwi. yun, sir. Kung hindi ko hinukay yun. Hinukay lang po talaga yun Tapos hindi na po nila binalik. Pang-anim na po yan na nalunod. Sila lang po yung 3, hindi pinalay. Binalik man lang sana po yung lupa na nailis. Hindi yung ganyan nag-antay Tama kung ba yun? sila may mangyayari masamang trahedya sa mga taga rito. Inilarawan din ang pangisdang si Junri kung gaano kalalim ang parte ng lawa kung saan niya nakuha ang mga pangkay. Delikado talaga po kasi sa lalim mo. Kasi hindi naman ho binalik ng contractor ng barge. Sana ho mabigyan nila ng action ho. Naglagay na lokal Bawal maligaw malalim ng parte ng dagat. Pero nais ng Bawal na pamilya po na yun. na may mapanagot sa insidente. Hello. Tatapusin ko lang po. Pag nailibing na po yan, sabi ko po, aasikasuhin ko po. Magreklamo po kami. Para mabigyan ng hustisya yung anak ko. Tumutulong na ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City Start Sunday sa po. pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi. ABS-CBN pa eh. Ng mga bata. Ang Sabado po, Tayo nagkakalinggo. na rin po ang sasagot. Doon po natin ang paraan kung paano nila mas mababantayan yung mga anak sila na kung kailangan ng livelihood na doon na lamang. Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan para matukoy kung sino ang dapat managot sa insidente. Oh. Dennis Datu, ABS-CBN News. Muntik malunod ang 2 batang lalaki sa kanilang family outing Buti na lang. sa isang beach resort sa Katanawan, Quezon nitong Sabado. Ayon sa mga kasama ng mga bata, napalayo ang Sa 7 Quezon. taong gulang at 8 taong gulang na mga bata sa Pampang habang Survival kinuha tuloy. ang isang nakalutang na bote. Agad namang rumesponde ang ilang naliligo sa resort at nasagip sila. Nagkamanay rin ang mga bata matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sila kalaunan sa ospital para maobserbahan. Parehong nasa maayos ng kondisyon Yun yung ang mga galing bata. o dead arrival.
Tuloy na sa July 6 ang paglilitis kay 1-8 Vice before President Sara Branya Duterte. Battery sa Charles Inaasahan Cable. ilalabas ang pre-trial order sa Lunes. Iginiit naman ng prosekusyon na mabuksan at maisama bilang ebidensya ang PIR box na naglalaman ng tax records ng PISE. Umaasa ang mga taga-usig na mas mapalalakas nito ang kaso laban kay Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Hindi na muna isa sa publiko agad ang pre-trial order. Bukas daw. Nakatapang ilabas ngayong Lunes, June 29. Nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kwestyong lumutang sa pre-trial conference na magiging gabay sa mismong paglilitis. That's actually the Papapal. summation of everything that Tuloy-tuloy was daw. discussed during the pre-trial conference. There are proposed evidence, proposed stipulation of fact that either can be accepted by both sides. Ano po yung magiging directive ng korte, ano yung magiging parameters, ano accepted, ano yung may include. Bibigyan natin sila ng 3 araw para makapag-submit sila ng kanilang comment. Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order. Tuloy na sa July 6 Graduated. ang pagsisimula ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa Sa graduation itinatag na ng to. prosecution kung ano ang aasahan sa unang araw bilang bahagi ng kanilang legal strategy. Unang araw po, we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. Inaasahan po natin first day, yan po magkakaroon ng ganyang flow. Pero ang tanong pa din ng marami, kung mabubuksan ba ang salyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng BISE na una nang sinabi ng prosecution na kapag nabuksan, mas lalakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman hiniling nilang markahan ito at tanggapin bilang ebidensya. Posible siya, yan ay depende sa nagiging pasya ng impeachment court. Nasa draft siya ng pre-trial order. Pwede siyang mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6. Puspusan ang paghahanda ng impeachment court para sa paglilitis. Lalo't inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Bihira kasi mangyari sa kasaysayan ang impeachment trial. Tanging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, partikular ang Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit at ang Ombudsman ang pwedeng tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment process. Itinuturing na impeachable offenses ang sadyang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa pamahalaan o sa bansa, pangingikil, katiwalian at iba pang high crimes. Bagamat may ilang opisyal na na-impeach o formal na inapasahan ng ilang paglabag sa level ng Kamara, tanging sa dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang natapos ang paglilitis at nahatulang guilty ng Senate Impeachment Court noong 2012. Yung aming preparasyon, itong bukas at Martes, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, more on the logistics and physical preparation na tayo. Bubuksan sa publiko ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Pwedeng walk-in, pero kailangan mag-register doon sa Visitor Management System ng Senado. Yung reservation ay gagawin mo online. Yung mga cases na hindi ka kailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of Dito defense, na lang po. yan ay bibigay natin Nag-video sa po ako. publiko. 1/3 para sa Mamaya lang kain. mga iimbitahan ng defense, 1/3 sa iimbitahan ng Iiglip na naman prosecution, ako. at 1/3 for the general public. Nasa website na rin ng Senado at accessible na sa publiko ang mga dokumento kaugnay ng impeachment. Kasama na ang mga ebidensya ng parehong panig. Taong 2023 pa nang unang Wala pa daw ang sa ano. question sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Sa susunod na linggo, simula na ng paglilitis kung saan titimbangin ng mga senator judges kung sapat na ba ang ebidensya laban sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Makalipas ang 3 taon, natapos na rin ang naantalang tulay sa Acra de Ilong Occidental Mindoro na naging malaking sakit ng ulo at kalbaryo sa mga residente at motorista. Sa pagbisita naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, sinabi niyang matatapos na rin ang Puerto Galera Acra de Ilong Road na higit 1 dekada nang ginagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu. Babalik si Dennis Dato.
May mga lumulusong sa malalim. Feb 2023. Kaya naman ay mga umaakyat sa improvised na hagdan para makaabot sa hindi natapos na tulay. Hanggang Feb Yan ang 2020. kampalyong pinagdaraanan ng mga residente at motorista sa No. Abra de Ilog sa Silaw motor. Occidental Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum, dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. At sa muling pagbisita ng kalihim noong June 25, tapos na ang tulay. Kaya nagwakas na rin ang mahabang pagtitiis ng mga residente. Kasi po yung naranasan po namin na kahit bahaho, pag may namatay, talaga po pinipilit na makaliban po kami. Pero ngayon sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsada. Talagang nakaka-prove naman ng ganda dahil natapos naman ng maganda. Saka kami ho, dito ho ang aming taniman, makakadaan ho kami, tatanong oras ho, basta't lumaki tubig. Sabi ng mayor ng Abra de Ilog, mapapabilis na ng lokal na pamahalaan ang paghatid ng serbisyo sa malalayong komunidad dahil sa bagong tulay. Kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin silang mapupuntahan. And this barangay comprises more than 50% of the Maari Mangyan population. Kaya po napaka-crucial na health services at disaster response ay magagawa namin dahil sa pamamagitan ng proyekto po nito. May habang 115 metro ang two-lane Pudalu Bridge na bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road. 3.5 taong na tenga ang proyekto dahil sa problema sa pondo. Humingi ako ng paumanhin, pati si PBBM humingi ng paumanhin sa kanila. Pero from now on, kailangan talaga ayusin na natin yung mga proyektong ganito. Napakita natin dito na kaya naman pala matapos. Inaasang matatapos rin ang natitirang 7 kilometrong hindi sementadong bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road section ng Mindoro Circumferential Road na crucial link sa northern part ng Mindoro Island. 12 taong napabayaan ang proyekto na dating mga diskaya ang kontratista. By middle of next year, konkreto na yun po. Pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide yun. Matatapos na rin natin. Sa oras na matapos sa Puerto Galera, Abra de Ilog Road, ang dating 10 oras sa biyahe ay aabuti na lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dennis Datu, ABS-CBN News. Mapapa-OMG ka sa Free TV dahil simula June 29, bukas na yan. Tatawid na sa telebisyon ang Oh My God. Samahan si Star Patroller Daniel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My God sa A to Z, 9:30 ng umaga at 10:30 AM naman sa Kapamilya Channel, All TV2 at Kapamilya Online Live, Lunes hanggang Biyernes. Mga taong simbahan at civil society groups ng marcha kontra katiwalian. At Pride celebrations, hitik sa naglalakihang LGBTQIA+ stars at allies. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Short at Nagrambulan ang dalawang local. grupo ng kabataan sa parking lot ng isang gasolinahan. Post na yung Philippines Weekend Sub. Cabanatuan City, Nueva Ecija, gabi ng Biyernes, Sub June 26. extra Sa kuha sa Okay, cellphone Bibacho video, Weekend. ilang kabataang lalaki ang nagsusuntukan habang sinusubukan silang awatin ng ilang kasamahang babae. Nakagigpin sa video ang isa sa mga lalaking napahiga sa semento matapos masuntok sa mukha. Hindi na naabutan ng Cabanatuan City Police sa lugar ang mga sangkot sa rambol. Wala rin umanong nagtungo sa himpilan ng pulisya para magreklamo kaugnay ng insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad Jobs ang na to, ha? dahilan ng rambol at ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente. Nagtipon at nagmarcha ang iba-ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondinahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong araw. Live mula EDSA People Power Monument sa Quezon City, nagpapatrol
Alison po. Alison, sino-sinong grupo o individual ang nariyan at hanggang anong oras tatagal ang kilos protesta? Sen, inorganisahan ng White Ribbon Movement ang pagtitipon ngayong linggo dito sa EDSA People Power Monument para ipanawagang wakasan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang tuloy-tuloy na pananagutan at paglilinis ni Vice President Sara Duterte, pati na rin ang mga investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Nagsimula ang White Ribbon March sa isang misa kaninang alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine Ribbon sa March. EDSA Ortigas. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Magaforo ang banal na misa. Parang best match ata. Nanawagan siya sa mga opisyal Kaya ng best, pamahalaan diba? na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami. Yes, diba? Ang sentro ng Diba, buhay no? natin at Diba, no? ako. Ang sentro ay walang iba Oo. kundi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema Sa to naman tayo. lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan Dami ng si Balilaw. edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yun? Self-centeredness. Dumalo sa misa ang ilang dating mambabatas sa Makabayan Bloc sa Kamara tulad ni Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at White Plains Avenue. Ayon sa bayan, walang pinapanigan ng kanilang Wala siya, may paso sila na ito pa. kawalian sa bansa. The different groups already expressed that this rally, ang panawagan, lahat ng May paso sa Bulacan. Meron daw. At yan ay Oh, meron daw. hindi lamang kay Ginoong Marcos, kundi kay DP Duterte din, at sa iba pang mga politiko, iba pang mga opisyales na nangyaring sangkot dito sa korupsyon. So hindi ito pro-Duterte rally, hindi rin ito pro-Marcos rally, kundi isang klarong anti-corruption protest na malinaw, pinapanagot lahat ng sangkot. Sa isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum saan nila'y mabagal ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimula ng mga grupong August 21 Movement o ATO at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maikling programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino. Nanawagan sila para sa tuloy-tuloy na paglilinis ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa mga anomalyang flood control projects. Inubunitaan natin yung pagkilos ng mga tao noong panahon ng diktadura kung saan tayo ay tumindig para sa kalayaan laban sa mapanigil na rehimen. Kahit sinong korap, dapat panagutin. Mahigit 9,000 at 500 pulis ang pinakalat ng PNP NCRPO ngayong araw sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, mapayapa ang mga protesta at pagtitipon, wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya. Then, sa ngayon, patuloy pa rin ang programa dito sa EDSA People Power Monument. Pansamantala pa rin nakasara ang kalahating bahagi ng White Plains Avenue kaya mayroong kaunting build-up sa EDSA Ortigas northbound lane. Kaya pinapayuhan rin po ang mga motorista na magplano ng alternatibong ruta. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Zen. Maraming salamat, Alison po. 5 months. Nagdiwang ng LGBTQIA+ at mga alay ang Pride Month nitong Sabado ng gabi. Ibisibinunas naman. Ang artists na nakaisa ay ang BGYO, Maki at ang kabogabong superstar na si Vice Ganda. Nag-guess pala sa Boy to Share ng BGYO. Yung doon sa pinunod nila, no? Makulay, masaya at makabuluhan ang selebrasyon ng Pride Month. Kasama sa nakiisa sa Love Mahiwa ng salamin by Bini. ang ilang personalidad at LGBT
QIA Plus community at allies. Kabilang dyan sina Janela Salvador, kasama ang Open Endings cast na si Clea Pineda at Jasmine Curtis. Nag-post din si Janela ng sweet photos kasama si Clea na may paalala sa caption Siya dati yung with love and respect and never just tolerance. Nakiisa at nakisigaw din si Maki sa Pride Movement. Regardless kung anong sexuality mo, you are lovable. You can love who you want to love. Lahat po tayo may karapatang magmahal. At sa lahat ng pinakatakutan natin sa mundo, dapat hindi pagmamahal. Bukod sa kanyang hits, kinover din ni Maki ang kantang Heather na pinili niya para mismo sa event. Nakiisa rin ang ilang P-pop groups tulad ng BGYO na inawit ang bagong kanta nilang Sinta at Forever Tonight. Present din ang Big Dogs, Kaya, Alamat, G22, at may performances din ang Pop of Joe. Habang umeksena rin ang drag special of Besano pa of J. Matapos sa QC, itinuloy naman ang laban at kasiyahan hanggang madaling araw sa Pasig Line. sa White Party Manila Big Night. Isa sa highlights ang fashion show ni Bang Pineda na sinabayan ni Maki sa pag-awit ng mega hit na Dilaw. At ang pasabog, headliner ng fashion show ang nag-iisa, unforgettable superstar na si Pakistanda. Kasama rin sa rumamba si Janela Salvador, Shi Filomeno, Ninia at marami pang iba. Ilan sa performers ang Ben and Ben, Block 9 at ang Sex Bomb Girls na inawarda ng White Party bilang Icon of the Year. Pero higit sa kasiyahan, nakalikom din ng 700,000 pesos para sa isang million. Parang sa loto. Pag nauwi sa million. Na dinagdagan ng event organizer ng 300,000 pesos para sa kabuuang 1 milyon. Joyce Wison pa rin. Isang mahulay at masiglang pagdiriwang ng pag-ibig, self-expression at diversity ang ginanap sa isang mall sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Tampok sa Rainbow Pride Parade 2026 ang world-class performances, fabulous drag queens at pambihirang talento mula sa LGBTQIA+ na layong isulong ang inclusivity at pagkakapantay-pantay. Pagkakataon din ang okasyon para mapakinggan ang mga natatanging kwento, pagkamalikhain at kinang ng bawat individual sa pamamagitan umano ng ganitong mga hakbang na patutunayan na ang pagkakaisa at pagtanggap sa lipunan ay walang pinipiling kasarian. We are celebrating inclusivity, freedom, creativity, and the freedom to be who you are. Kaya love, 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 and spread the love. Happy Pride. It's not only, the group, but it's really inclusivity. We have lots of fun and entertainment for everyone. Umapaw ang kilig sa Philippine leg ng F Forever First World Tour nitong Sabado ng gabi. Nagsama-sama kasi ang tatlong orihinal na bida sa sikat na seryeng Meteor Garden, ang Taiwanese version noong early 2000s na sina Jerry Yan, Vic Cho at Vanessa Wu, kasama ang singer na si Ashin. Inawit nila sa harap ng fans sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Meteor Rain, Can't Lose You at Linear Tijan na naghatid ng matinding nostalgia sa fans. Naging usap-usapan din ang pambihirang fangirl moment ng aktres na si Ellen Adarna matapos niyang makasama sa isang malapitang interaction ng Taiwanese superstar na si Jerry Yan. Nagpakilig ng husto sa aktres ang 10 segundong hawak kamay at titigan habang hiyawan naman ang mga tao sa kanyang paligid. Bukod kay Ellen, hindi rin naitago ang kilig ng volleyball star na si Michelle Gumabaw. Michelle Gumabaw. Lead actor sa Meteor Garden ang naka-interaction niya ng malapitan. Nakipagpalitan din siya ng hand-heart signs sa tatlong Taiwanese superstars. Present din sa concert si Quanti Melay Cantiveros na napasabay rin sa pagkanta ng mga hit song ng F4.
Sunod, rider tumilapon matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo Yun, sa nabangga. kotse sa Cebu City. Lo. At trending content creator na si Lance, nagsalita kaugnay sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanya at sa ibang kababaihan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Sa poll sa CCTV ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa bahagi ng General Maxilom Avenue sa Cebu City. Patungong Echavez Street ang kotse, pero nang palipod No left turn slot. nasalpok ang Yun. maharurot na motorsiklo. No. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, mali ang kotse dahil no left turn sa bahaging iyon. Bukod sa traffic violation, maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property Ayun. and physical injury. Motif. Nakalabas na ng ospital at diretso sa presinto ang Motif po dalawa damage sa property. mga suspect sa enkwentro sa NLEX Bukawi, Bulacan nitong Biyernes ng hapon. Ayon Oo, kay na. Brigadier General Jess Mendez, Next. Regional Sa susunod, Director di na ng maulit na Regional po. Office 3, isang suspect pa ang nagpapagaling sa ospital. Na. Nakakulong naman sa Bukawi Police Station Tatlo. ang dalawa sa kanyang mga kasamahan. Bago gunitang naka-enkwentro ng mga pulis ang grupo na robbery hold-up gang umano na sangkot sa serye ng nakawan sa ilang lugar sa bansa. Nakatakda silang isailalim sa inquest proceedings sa harap ng piskal sa Lunes, June 29. Posibleng maharap sila sa ilang reklamo, kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of dangerous drugs, at direct assault to a person in authority. Patuloy pa rin dinutugis ang iba pang kasabwat ng mga suspect. Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pakayag ng Embahada ng China na itinuturing nitong null and void ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Isang dekada na sa Hulyo ang desisyon ng tribunal na kinatigan at pinagtibay ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa South China Sea. Pero diit pa rin ng China, hindi nito kinikilala o tinatanggap ang anumang pag-angkin o aksyon base sa arbitral award. Hindi rin umano apektado ng desisyon ang territorial sovereignty at maritime rights ng China. Buwelta naman ni Teodoro, nagpapakita ito ng kawalan ng katapatan at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng embahada. Kinondena ng kalihim ang anyay, arogante at mapagkunwaring galit. Hindi raw kapani-paniwala ang sinasabi ng embahada, kaya idinadaan na lang sa pag-aalboroto ng China ang issue. Sa kabila nito, iginit niyang hindi pasisikil ang Pilipinas. Dumating na sa bansa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ibinahagi ng US Embassy sa social media account nito ang larawan ni Ambassador Lee Clifton at pagbati sa kanyang pagtatalaga ngayong linggo. Inaprubahan ng US Senate noong Mayo ang appointment ni Clifton bilang bagong envoy ng Washington DC sa Maynila. Matapos irekomenda ni US President Donald Trump na kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Bago italaga sa Pilipinas, naglingkod si Clifton bilang interim permanent representative sa United States Mission to the Organization of American States. Sa patuloy na pagbaba ng jet fuel surcharge, umaasa ang ilang Biyahe travel tourism. na lalakas muli Tourismo. ang turismo sa buong mundo. Isang nakikitang trend ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa para manood ng concert. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Excited na pinakita ni Lauren ang mga BTS merch na nakuha niya sa concert ng pinakasikat na K-pop group noong nakaraang linggo sa Busan, South Korea. Bilang ARMY o fan ng BTS, marami na siyang nakolektang photo cards, albums at iba pa. Marami na rin siyang napanood na concert ng grupo gaya sa Singapore at US. Pero memorable niya ang sa Busan dahil anniversary ng kanyang paboritong grupo. It's like meeting
your group, your favorite, your bias. Like, it's something BTS concert sa Busan, you South can't explain Korea. the feeling. So it's really fun. And enjoying the entire time during the concert, that was the best. Ayon sa mga travel group, dumarami ang mga Pilipinong bumabiyahe abroad para lang manood ng concert. Dahil dito, umaasa ang organizer ng Travel Madness Expo na magkakaroon muli ng tinatawag na revenge travel dahil kumalma na din ang sitwasyon sa Middle East. Concert Nagkaroon ng Middle East, naguluhan. famous Bruno Mars, BTS are giving a big boost also for travel. And I was so amazed that the flight to Singapore was so expensive. Oh, only for me to find out because the BTS are playing in Singapore for that period. Inaasahan na rin bababa pa ang presyo ng airline tickets, kaya marami ang babiyahe sa mga susunod na buwan. Bumaba na kasi sa level 12 ang jet fuel surcharge. Bumaba na, oh. Sa 1,200 hanggang 9,500 pesos sa international flight. Kasi Middle East Mula nangyari. sa level 19 noong Abril na umabot sa 2,000 hanggang 15,300 pesos. Nagbubukas din ng mga bagong ruta ang ilang airline. Makatutulong rin ang pagluwag sa visa processes. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maaaring maka-avail ang mga Pilipino ng visa on arrival sa United Arab Emirates basta't may valid visa sila ng mga piling bansa gaya ng US at EU. Nilinaw rin ng Embahada ng Japan na libre pa rin ang tourist o temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang babayaran lang ay fee ng travel agency o third-party agency. Ito'y matapos i-anunsyo ng Foreign Ministry ito ang pagtaas ng visa fees para sa mga turista. That's why yung mga Pilipino gusto magbiyahe sa Japan because ang baba ng DCM, yen. courtesy. Sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nabapagod na yung ganyang impression. Travel is no longer a luxury. It's a way of life. Kunti lang yung DCM, pera mo, malaking pera mo. Let's travel. Sa dami nila na nangyari sa mundo, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para makapag-relax o pahinga. Hindi rin nila kailangang pumunta sa mamahaling lugar. Pwede rin sa malalapit na lungsod o probinsya para makaranas ng change of scenery, routine o bagong kultura at magkaroon ng mga bagong karanasan. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Up next. Pagtupad sa pangarap na bike ng isang batang lalaki, humabot ng milyon-milyong views sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Tinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze o i-hold ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay arestuhin noong Marso 2025. Isinapubliko ng depensa ang mga dokumento ng partial ruling sa hiling ng prosekusyon noong Biyernes. Itinuturing na isa itong malaking pre-trial ruling bago ang formal na paglilitis. Dahil dito hindi magagamit o maililipat ng kanyang kampo ang naturang pondo. Idineklara rin ng mga hukom na premature o napakaaga pa para bigyan ng prosekusyon ng blanket access sa iba pang gamit ng dating Pangulo sa ngayon. Inatasan ng mga investigador na maghain ang magkakahiwalay at mas partikular na hiling kung mayroon silang tiyak na kagamitang gustong siyasatin mula sa gagawing bagong listahan. Una nang sinabi ng mga abogado ni Duterte na ang kahilingan ay walang praktikal na epekto dahil ang pera ay nasa kustodiya na ng ICC registry. Layo umano ng pag-freeze na masigurong may sapat na pondo para sa mga posibleng danyos at preparation para sa makikima ng madugong giyera kontra droga. Sa iba pang mga nasamsam na bagay, hiniling ng depensa sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis. Regional. Tara na at makisaya sa Regional. pagdiriwang ng Sampuyan Festival Regional sa regional. Zona Oriental Most to Mindoro. do Bukod sa pasaan ng of Sat
tampok bilang Vigilant ibang on Saturday and grupo Sunday. ng mga sisig. Sa weekdays po. Makiindak naman tayo sa street dance Nagsisimula ng na. Real Quezon at sumabay sa karerahan ng Katulad maliit si na bangka sa Mindanao. Mabang City sa Albay. Nagpapatrol, Dennis Datu. Makulay, maingay, at todo sa pagtindak ang mga kalahok sa street dance showdown sa Real Quezon. Bahagi ito ng ika-63 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng bayan ng Real. Napapawaw sa galing ang mga turista sa bawat paggalaw ng katawan ng mga sumasayaw. Talagang todo sa paghataw ang siyam na grupo. Pero sa huli, wagi sa kompetisyon ang Barangay 61. Daang-daang bangka naman ang lumayag sa fluvial procession kay St. John the Baptist sa Pola Oriental, Mindoro. Pagkatapos ng prosesyon sa dagat, inilibot din ang patro ng bayan sa mga kalusada pabalik sa simbahan ng Pola. Kasabay nito ang Sapuyan Festival. Sinasabuyan ng tubig ang mga kasama sa posisyon. Pailang gumamit ng water gun. At para itodo ang basaan, bumbero na ang nagsasaboy ng tubig. Pagpupugay ito sa patron na si San Juan Bautista para sa biyaya ng masaganang kabuhayan. At dahil fiesta, syempre may libreng kainan. Nakahilera sa kalsada ang mga lamesang punong-puno ng iba-ibang pagkain. At hindi mawawala dyan ang lechon. Pero itinampok ng mga taga-Pola ang mga pagkain na masagana sa kanilang bayan. Gaya ng mga seafoods, andyan ang kanilang pinagmamalaking luhan o katibi. Yan ang aming produkto sa buhay na tubig, niyog, saging, mga seafoods. Saan din kasi mga bisita para din makita nila ano ang meron sa bayan ng Pola, lalo na pagdating sa pagkain. Dumayo naman tayo sa Tabaco City, Albay, kung saan may sibidan race o karera ng mga maliliit na bangkang sagwan na tinatawag na sibit-sibit. 33 ang sumali sa pagsagwan sakay ng sibit-sibit mula San Miguel Island patungo sa Barangay San Roque. Ang sibidan race ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga taga-isla na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa sibit-sibit bilang transportasyon at hanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News. At sa araw na ito, tampok sa patrol ng Pilipino ang veterinary student at viral content creator na si Lance, na pinagdiriwan sa kanyang positibong paghahatid ng mga kwento tungkol sa mga hayop at iba pa. Pero sa likod nito, matatapang din ang kanyang mga salita laban sa kanya ay kawalan ng respeto at pagkukumpara ng kababaihan sa social media. Kilalanin natin siya kasama si Anjo Pagawisan. This is life! This is life! This is life! Info pa lang, kuha agad ng 24 na taong gulang na content creator na si Luis Anagal o mas kilalang si Lance, ang kinikilig ng marami sa social media. Papatrivia at impormasyon tungkol sa mga hayop at siyensya. O kaya motivational at may hugot na content. Milyon-milyon ang views ng bawat video niya at may 5.6 million followers na sa Facebook. Nalulula pa rin siya sa mas malaking atensyon at kasikatan, lalo't pinagsasabay pa rin niya ang content sa responsibilidad bilang 5th-year veterinary medicine student sa Cavite State University. Lahat ng po ito is by the grace of God. I believe na nilagay na po tayo dito kasi alam niyang we're gonna do something, we're gonna do our purpose, i-achieve po natin yan. Mahirap po kasi na ako siya eh. Kasi hindi lang naman po ako yung nag-build yung kay Lance. It's not about Lance po, it's about what Lance gives to the people. So doon po talaga ako mas focus po right now. Pero kadikit ng mabilis ang pag-trend ni Luis Ann, aminadong nainis naman siya sa paggamit ng ilang netizens sa wholesome image niya para ikumpara sa ibang babaeng content creator. Ang ilan, ginamitan pa ng AI ang mukha niya para mapagsama sa litrato. Kinumpronta niya ito sa isang post at kinipit na hindi dapat ikinakahon ang kababaihan. Parang ang hypocrite na sabihin na gayahin sila.
worthy at respeto. For all the women out there, stay who you are. Appearance, yes, importante, pero your character is what's more important. And to those people po na nagmamaliit or hindi po may respeto sa iba, think twice po because it's a reflection of who you are, not what you saw or kung ano yung nakikita mo. This is life! Ganun lang po siya. Tapos mahaba po. Kailangan ko kang sunod-sunod din. Okay, hindi naman po, pero This is... Medyo. Malaki ang pasasalamat ni Lupisan na sa mas malaki niyang platform ngayon, may pakakalat pa niya ang advokasya sa pag-alaga sa mga hayop at sa kalikasan. akala po kasi ng karamihan, dahil educational content creator ka, alam mo na lahat. Pero in all honesty po, during the process po ng paggawa natin ng content, so ako rin po ay natututo po sa proseso na yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity na yun. Nais pa niyang maengganyo ang kapwa kabataan na maging mapanuri online at humanap ng paraan para maglingkod at maging blessed sa iba. Yes! Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Good vibes din ang hatid sa netizens ng batang lalaking lubos ang pasasalamat matapos makatanggap ng sorpresang regalong bisikleta. Umani ito ng 20 milyong views sa loob lang ng 2 araw. Nagpapatrol, Hernel Tokmo. Ito ang emosyonal na reaksyon ng 10 taong gulang na si Jeda Villanueva matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta. Sa labis na pagkagulat, napalungkot at napaiyak sa saya si Jeda habang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Hanggang sa panayam sa kanya, puno pa rin siya sa pagpapasalamat dahil matagal na pala niya itong pinangarap. Kasi pinangarap ko yun eh. Hindi ko talaga expect na binili ng nanay ko. Hindi na ang papa ko. Matagal ko na yung pinapangarap eh. Kaya napanood talaga ako sa pinto namin. Umani ng higit 20 milyong views sa Facebook ang video ni Jeda sa loob ng 2 araw. Nais lang sana nilang ipadala ang video sa tatay niyang OFW na nagbigay ng bisikleta na halos 20,000 piso ang halaga. Kaya hindi nila inasahang milyon-milyon pala ang manonood. Sabi nila, libre yung ganda na. Kasi na, nagandaan ako, tapos gabi-gabi, palagi ko yung iniisip, sinasabi ko sa ate ko na, ate, paano kaya kung isang araw bilan ako ng daddy ko ng bike na ganyan. Pag-pray lang daw ako. Mula 1-year-old nang magsimulang magbisikleta si Jeda at kalaunay naging hilig na niya ito. Nakikita lang niya dati sa mga kalaro ang magandang bisikleta pero hindi niya inasahang magkakaroon din siya nito. Sabi na daw ako, i-video ninyo kasi tingnan ko yung reaction ng anak ko. Sobrang happy, hindi ko rin in-expect na ganun siya. Pero actually, siya kahit sa pagkain man lang, ganyan talaga siya mag-react pag mayroong ibigay. Kahit kunting bagay ibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya yung ganun siya. Ipinangako naman ni Jeda sa mga magulang na maging maingat at pagbubuting ng pag-aaral bilang pasalamat sa pinangarap ng bisikleta. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Ang cute, 55 minutes lang. Ang nakakatuwa dito sa gitna ng mga report tungkol sa mga kabataan, ito ay positibo naman, pinapakita na yung gratitude, di ba? Talagang sobra-sobra yung pasalamat niya. At yun nga, since 1-year-old, bihira yung gano'n na alam niya kung ano yung gusto niya, ano yung hobby niya. Tapos physical activity. Kasi usually yung mga bata ngayon, gusto iPad, diba? Cellphone, ayan. Pero si Jeda, iba. Oo. Kaya maganda sa para mga kabatch kabataan. natin. Oo, laro-laro din sa kalsada, na maputikan paminsan-minsan, di ba? Uy, masaya yun sa mga kids. Masaya yun na ma-experience yung naglalaro. Yun nga, sabi mo, nagpuputikan. Nag-ano ka ba? Yung gumagawa ng yung gumamele. Yung dinidikdik mo, tapos dinidikdik mo yung gumamela, tapos magiging may soap, magbababol. Oo, kasi nga, yung mga iba pang laro sa kalsada kaysa yung nakatutok lagi sa tablet, sa mga computer. Para healthy tayo. Diba, hindi pa magandang influensya yung nalalaman ng mga kabataan. Saka yung maganda yan. Socializing, di
ba? Sa mga kalaro, yung mga kaedaran, yung mga kaibigan mo, di, Yung mga masaya yun. kaedaran natin. Yung mga kaedaran. Usually ganun. Yung mga kaedaran natin. Kasunod sa, ba Diyos sa weekend? Pride Month, Aha. mga celebration. Happy Pride. Happy Pride po sa lahat ng LGBTQIA+. At syempre, ang mga allies katulad namin. Yung mga allies, kasi yung nagsusuporta, di ba? Oo. Pero may mga konting na traffic, pero... Ay, yun hindi. nga. Para sa Maganda, ganyang eh, mga oo. event na puno ng saya, di ba? Malapig ang ulo ng mga tao. Kasi minsan lang naman. Pero may mga sumasalungat din. Yung mga minsan makita ka sa social media, di ba? Yung mga nag-preach. Yes. Siguro maganda sa ibang rally na lang din. Oo. And which means, tuloy pa rin talaga dapat yung education ng mga tao. Dahil ang Pride ay protesta. Sa kabilang banda, may rally tungkol sa korupsyon. Laban pa rin natin yan. Ayan, patuloy pa rin natin tutukan yung mga corruption stories na yan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po, si Adrian. Ayan, gusto ko rin i-follow pala ako si Lance. Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga kapamilya platforms, syempre pa ang ASAP XP.